Katulad lang din ng reaction ng asawa ko. Pareho lang. Nagsampa kahapon ng kaso ang TV host at aktor na si Vic Soto laban kay Direk Daryl Yap dahil sa promotional materials para sa paparating na pelikula ni Yap, The Rapists of Pepsi Paloma. May kabuuang 19 na bilang ng paglabag sa Section 4 ng Republic Act 10175, na karaniwang kilala bilang Cybercrime Prevention Act of 2022, ang inihain. Humihingi din ang reklamo ng 35 na milyong piso bilang moral at exemplary damages. Ang legal na reklamo ay nagmumula sa hinala na ang trailer ng pelikula ay nagsasangkot kay Soto sa isang dekada na kontrobersya na kinasasangkutan ng yumaong aktres na si Pepsi Paloma, na ang tunay na pangalan ay Delia Dueñas Smith. Ang kasong cyber libel ay kasunod ng naunang legal na aksyon na sinimulan ni Soto. Sa January 7, naghain ang aktor ng petisyon para mag-issue ng writ of habeas data sa Muntinlupa City Regional Trial Court, na naglalayong tanggalin ang mga promotional materials at impormasyong nag-uugnay sa kanya sa pelikula. Ang petisyon, na naraffle sa Branch 205 sa ilalim ng Presiding Judge Lizel Acquayatan, ay ipinagkaloob noong January 9. Nakita ng korte na sapat sa anyo at sangkap ang petisyon ni Soto at naglabas ng writ of habeas data. Sa paghahanap ng petisyon na sapat sa anyo at sangkap, hayaan ang isang writ of habeas data issue na nagtuturo sa respondent na si Daryl Ray Spike B. Yap na magsumite ng isang verified return of the writ sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap nito alinsunod sa Seksyon 10 nanograms AM, nakasaad sa utos. Nag-schedule din ang korte ng summary hearing noong January 15 upang suriin ang mga merito ng petisyon at inutusan ang mga partido na ipakita ang kanilang ebidensya na may kaugnayan sa kaso sa petsang iyon. Kinumpirma ng legal counsel ni Soto na si Enrique de la Cruz na iniutos ng korte ang pansamantalang pagpapahinto sa lahat ng promotional postings na may kaugnayan sa pelikula habang nakabinbin ang resolusyon ng petisyon. In the meantime, nailabas na ang writ, ibig sabihin, nag-grant na ang hiniling namin sa writ. Lahat ng pag-post, at iba pa, ay pansamantalang ititigil. In the meantime, pinakiusapan si Yap na tumugon sa aming reklamo, de la Cruz stated. Sa kanyang affidavit, tinalakay ni Soto na nilabag ng promotional materials ni Yap ang kanyang privacy rights at isinailalim siya at ang kanyang pamilya sa pagbabanta. Sinabi pa ni De La Cruz na ang paglabas ng mga materyales ay humantong sa pagtanggap ng mga online na banta ng pag-atake sa pamilya, partikular ang kanyang menor de edad na anak na babae at asawang aktres at host na si Pauline Luna, na humarap din sa paghahain. Dahil sa mga malisyosong at mapanirang post na ginawa ng mga respondent, ang aming kliyente at ang kanyang pamilya ay isinailalim at patuloy na sinasailalim sa pampublikong pangungutya at paghamak. Ang kanyang asawa at anak na babae ay nakakatanggap ng mga banta ng pisikal na pinsala dahil sa mga online na post ni Mr. Yap, De La Cruz noted. Binigyang diin pa ni De La Cruz na mali ang akusasyon ng panggagahasa laban kay Soto 42 taon na ang nakalilipas at na-dismiss na ang kasong isinampa ni Paloma noong 1982. Inakusahan ni Soto na sadyang tinanggal ni Yap ang pagbasura ng kaso sa promotional content, na nanlilinlang sa publiko. Muling binisita ng pelikula ni Yap ang kontrobersyal na kritisismo na ginawa ni Pepsi Paloma noong 1980s, kung saan inakusahan ng aktres si Soto at ang kanyang mga kasamahan ng pananakit. Ang 17 segundong teaser para sa pelikula, na ipinalabas noong January 1 muling nagpasimula ng mga talakayan tungkol sa kaso. Kasunod ng pagsasampa ng kaso ni Soto laban sa kanya, ibinahagi ng 38 anyos na filmmaker na si Daryl Yap sa kanyang Facebook page na sinuman ay may karapatang magsampa ng kaso. He wrote, "Malayang magsampa ng reklamo ang sinuman, walang monopolyo sa hustisya, lalo na pagdating sa katotohanan. Kahit sino ay malayang magsampa ng reklamo para mas maging malinaw ang katotohanan. Dahil sa huli, ang katotohanan ang tanging panlaban sa lahat ng katanungan." Bilang tugon sa isang komento sa isa sa kanyang mga post sa Facebook mula January 6, inamin ni Yap na hindi niya kinonsulta ang mga akusado na sangkot sa isyu bago isulat ang script para sa pelikula. Una niyang inanunsyo ang proyekto noong Disyembre. Sa January 7, sinabi ni Yap na nakipag-ugnayan siya sa pamilya Smith na ang mga pananaw ay itatampok sa pelikula. Si Yap, sa pamamagitan ng kanyang production company na Vincentiments,
ay nagpaplanong ilabas ang pelikula sa Pebrero taong 2025. Gayunpaman, pansamantalang ipinagbabawal ng utos ng korte ang anumang promotional content na nagbabanggit sa pangalan ni Soto o paggamit ng kanyang personal na impormasyon.